May mga sandali sa buhay na ang puso ng tao ay tila napakabigat, puno ng pasanin at wala ng sapat na salita para ipahayag ang lahat. Sa mga oras na yon, ang kaluluwa ay naghahanap ng kanlungan, isang lugar ng pahinga, at doon pumapasok ang mga santo bilang ating mga kasama sa paglalakbay. Ngayon, nais kitang anyayahan na sumabak sa isang kakaiba at natatanging karanasang espiritual kung saan ang langit ay tila yumuyuko upang pakinggan ang mga panalangin na itinatago natin sa tahimik na loob ng ating mga kaluluwa. Isipin mong nakaupo ka sa isang maliit na bangko na yari sa kahoy, sa isang simpleng kapilya kung saan nananatili pa ang amoy ng insenso at ang mga kandila ay kumikislap na parang mga pusong nagliliyab. Sa ganitong kapaligiran ng pagninilay at pagsuko, tayo'y mananalangin ng sama-sama gaya ng itinuro ni Padre Pio na ang panalangin ng susi na nagbubukas ng mga pintuan ng awa ng Diyos. Bago magsalita, ipikit mo ang mga mata ng iyong puso at hayaang pumasok ang isang taimtim na katahimikan sa iyong kalooban. Ang katahimikang ito ay hindi kawalan, kundi isang banal na espasyo kung saan nais manahan ang Diyos. Hindi ito malamig na katahimikan, kundi puno ng pag-asa, tulad ng paghihintay ng isang taong tiyak na pakikinggan. Madalas sabihin ni Padre Pio na ang panalangin ay parang paghinga ng kaluluwa, isang tuloy-tuloy na hininga na nag-uugnay sa tao at sa kanyang may likha. Kapag iniisip natin ito, mauunawaan natin na ang pagdarasal ay hindi lang pag-uulit ng mga salita, kundi pagtitiwala at pagtapon ng sarili sa walang hanggang pagmamahal ng Diyos. At ngayon, sa ganitong kalooban, simulan natin ang ating landas ng pananalangin. Naway ang bawat salitang bibig kasi natin ay maging parang hindi nakikitang sinulid na nag-uugnay sa atin sa puso ni Kristo. Sa tanda ng banal na krus, hinihiling natin sa Panginoon na tayo'y ingatan laban sa lahat ng kaguluhan, mula sa mga puwersang umaatake, mula sa labas at sa mga takot na dala natin sa loob. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, buksan natin ang ating mga puso. Panginoong Jesus, Ikaw na maraming ulit kaming tinuruan na humingi ng may tiwala, narito kami ngayon sa iyong harapan ng may kababaang loob. Alam naming wala kaming magagawa kung wala ang iyong biyaya. Sinabi mo, ang humihingi ay tatanggap, ang naghahanap ay makasusumpong, at ang kumakatok ay pagbubuksan. Narito kami, kumakatok ng buong sigasig at inihaharap ang bawat kahilingan na nakahimlay sa aming kaluluwa. Maaaring ito'y kahilingan ng kagalingan, maaaring pagkakasundo ng isang pamilya, maaaring kalayaan mula sa isang bigat na kumikitil ng aming kapayapaan. Anuman ang aming dalangin, inihahandog namin ito sa iyong puso. May kasiguruhan na walang tapat na kahilingan ang hindi mo naririnig. Sa sandaling ito, bawat isa na nakikinig ay maaaring sariwain sa isipan ang nais ipahayag sa Diyos. Hindi kailangang isigaw, hindi kailangang maging maganda ang mga salita. Ang kailangan lamang ay buksan ang puso at hayaang ang Espiritu Santo ang magpaliwanag ng mga hibik na hindi kayang banggitin. At bilang magkakapatid sa pananampalataya, sama-sama nating dasalin ang panalangin itinuro ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At dahil ang debosyon kay Maria ay laging bahagi ng buhay ni Padre Pio, itinataas din natin ang ating paningin sa Ina ng Diyos. Siya na nag-ingat ng lahat sa kanyang puso, nakakaunawa sa mga kirot na nakatago at sa mga lihim na panalangin ng bawat anak. Kaya't buong lambing at tiwala nating inuulit, Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At sama-sama sa papuring walang hanggan ng simbahan, ating sinasabi, luwalhati sa Ama at sa Anak
at sa Espiritu Santo, gaya ng noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Hindi lang ito basta pagdarasal ng mga pamilyar na panalangin, kundi paglusong sa bawat salita at pagbuo ng tulay patungo sa Panginoon. Para kay Padre Pio, bawat panalangin ay buhay at totoo. Ang Ama namin ay hindi lang gawi, kundi isang bagong pagsuko. Ang Aba Ginoong Maria ay hindi lang pag-uulit, kundi isang pakikipagtagpo sa Birhen. At ang luwalhati ay isang sigaw ng pasasalamat sa Santissima Trinidad na siyang pinagmumulan ng lahat. Sa parehong lalim, tinatawag din tayong manalangin ngayon. Habang nagpapatuloy tayo sa pananalangin, inuulit natin ng may tiwala. Kabanal-banalang puso ni Jesus, umaasa at nagtitiwala ako sa iyo. Ang simpleng katagang ito ay buod ng ating buhay espiritual. Sapagkat ang maniwala kay Kristo ay ang umasa kahit hindi malinaw ang bukas, at ang magtiwala kahit mahina na ang ating sariling lakas. Kaya't hindi nakapagtataka na napakaraming tao ang nakasumpong ng ginhawa sa mga salitang ito. Sapagkat sa bawat pagbigkas, parang bumababa ang isang balsamo mula sa langit na nagpapagaling sa ating mga sugat. Ngunit marahil iniisip mo, naririnig ba talaga ng Diyos ang aking mga panalangin? Pinakikinggan ba niya ako? Ilang beses na akong humiling at parang walang sagot. Likas at makatwiran ang mga tanong na ito. Maging si Padre Pio ay dumaan din sa mahahabang gabi ng katahimikan, sa pakiramdam na tila sarado ang langit. Ngunit kahit ganon, hindi siya tumigil sa pananalangin. Hindi siya bumitaw dahil alam niyang ang tunay na panalangin ay hindi lamang paghingi at pagtanggap, kundi ang matutong magpahinga sa puso ng Diyos. Nagtitiwalang darating ang sagot sa tamang oras, kahit na hindi ayon sa ating inaasahan. At habang hinahayaan natin na pumasok sa atin ang katotohanan ito, naaalala natin ang isa pang pangako ng Panginoon. Lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Dito tayo kumakapit, hindi sa sarili nating lakas, hindi sa damdamin na pabago-bago, kundi sa katiyakan na ang Diyos na nangako ay tapat. Kaya't pinapalakas tayong muli ng pananalig na ito at itinatataas natin sa Kanya ang ating mga kahilingan. Sa landas ng pananalangin at pagtitiwala, huwag nating kalimutan na hindi tayo nag-iisa. Sa bawat pagbuka ng ating labi para makipag-usap sa Diyos, ang buong simbahan ay nakikiisa sa atin. Ang mga santo na natapos na ang kanilang paglalakbay sa pananampalataya ay parang matatandang kapatid na nakikiusap para sa atin sa harap ng trono ng kataas-taasan. Si Padre Pio, lalo na, ay isa sa mga taong inialay ang bawat hininga ng kanyang buhay sa pananalangin at sa pag-aalay para sa mga nagdurusa. Sinabi pa nga niya na nais niyang magkaroon ng tinig na kay lakas upang iparinig sa buong mundo ang kahalagahan ng pananalangin. Ang kanyang pagpupumilit ay hindi pagmamalabis, kundi paniniwalang tanging sa tuloy-tuloy na panalangin na tatagpuan ng puso ng tao ang tamang direksyon at bumubuhos ang biyaya ng Diyos. Kaya't sa bawat pagbigkas ng Ama namin, hindi lamang natin inuulit ang isang ritual, ibinabalik natin ang ating buong buhay sa loob ng kalooban ng Diyos. Humihingi tayo ng tinapay para sa araw-araw, tanda ng ating lubos na pag-asa sa Kanya. Humihingi tayo ng kapatawaran, batid na laging bago ang Kanyang awa. Nagsusumamo tayong huwag mahulog sa tukso. Alam ang ating kahinaan. Ang bawat linya ay parang tulay na iniabot mula sa lupa patungo sa langit, at sa bawat pagtawid dito ng may pananampalataya, mas lalo itong tumitibay. Ngunit itinuro rin ni Padre Pio ang isang mahalagang bagay. Ang panalangin ay hindi lang pagsasalita, kundi pakikinig din. Ang katahimikang binubuo pagkatapos ng bawat panalangin ay parang pagbubukas ng espasyo upang makasagot ang Diyos. Madalas, naghihintay tayo ng agarang tugon, ng biglaang pagbabago, ngunit kumikilos ang Diyos sa ritmo ng walang hanggan. Ang Kanyang sagot ay maaaring dumating bilang kapayapaan, bilang kaliwanagan sa isang pasya, o bilang lakas na magtiis sa isang bigat na dati hindi natin kaya. Ang himala ay hindi palaging
mula sa pagbabago ng sitwasyon, kundi madalas sa paraan kung paano natututong magtiwala ang ating puso kahit sa gitna ng unos. At dito, habang patuloy tayong nananalangin, inuulit natin muli, kabanal-banalang puso ni Jesus, umaasa at nagtitiwala ako sa iyo. Ang katagang ito ay parang buod ng ating pananampalatayang Kristiyano. Ang magtiwala ay ang isuko ang sarili, ang magpahinga sa bisig ng isang ama na kailanman ay hindi iniiwan ang kanyang mga anak. Ang maghintay ay kilalanin na ang oras ng Diyos ay laging ganap kahit hindi ito tugma sa ating agarang pagnanais. Ilan na bang patotoo ang nagkwento na matapos ipanalangin ang simpleng pahayag na ito, sila'y nakadama ng ginhawa, ng kagalingan at ng himalang hindi inaasahan, hindi dahil sa salita mismo, kundi dahil ang pusong bukas sa pananampalataya ay inaaksyonan ng Diyos. Ganon din kapag lumalapit tayo kay Maria, ang ating ina. Minahal siya ni Padre Pio ng may espesyal na debosyon. Tinawag niya siyang ginang ng rosaryo at inirekomenda sa lahat na sumilong sa ilalim ng kanyang imakulado na puso. Naniniwala siya na bawat aba Ginoong Maria ay parang rosas na iniaalay sa Birhen at ang mga bulaklak na iyon ay kailanman hindi nawawala. Kaya kapag inuulit natin ang panalangin ito, nakikiisa tayo sa lahat ng henerasyon ng mga mananampalatayang nagtitiwala kay Maria ng kanilang mga kirot, galak at pag-asa. At kapag sinasabi natin, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay, ramdam natin ang tanging katiyakan na hindi niya tayo iiwan hanggang sa huling sandali. At paano nga ba malilimutan ang isa pang pangako ni Jesus? Anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ibibigay niya sa inyo. Napakalaking aliw ng salitang ito. Hindi ibig sabihin na eksakto nating matatanggap ang hinihiling natin, na parang Diyos ay tagapaglingkod ng ating kagustuhan, kundi katiyakan na wala ni isang panalangin may pananampalataya ang hindi pinapansin. Laging may sagot ang Ama, at iyon ay laging para sa ating kaligtasan. Ilang beses na ba nating naalala ang mga kahilingang tila tinanggihan noon, pero sa paglipas ng panahon ay napatunayang biyayang nakatago pala dahil may mas maganda siyang inilaan? Ang ganitong pagtitiwala ay isang pagsasanay at ang pagdarasal kasama si Padre Pio ay tumutulong sa atin na palaguin ito araw-araw. At sa bawat pagbigkas natin ng luwalhati sa Ama, para bang pinapaalala sa atin na lahat ay nagmumula at nagtatapos sa Kanya. Ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap ay hawak lahat ng Diyos. At sa pagsuko nito, tayo'y nagiging malaya. Dahil kadalasan, pinahihirapan tayo hindi lamang ng mga pinagdadaanan natin ngayon, kundi ng bigat ng nakaraan at ng takot sa hinaharap. Sa pagpupuri sa Santissima Trinidad, inilalagak natin ang lahat sa Kanya at ipinahahayag, lahat ay sa Diyos at sa Kanya tayo nakasusumpong ng kapahingahan. Malalim din ang debosyon ni Padre Pio kay San Jose na tinatawag niyang ama-amahan ng puso ni Jesus. Alam niya na ang tahimik na banal na ito, nakakaunti lamang ang binanggit sa Ebanghelyo, ay may pambihirang lakas espiritual. Kaya't hindi nakapagtataka na napakaraming biyaya ang natatanggap kapag siya'y tinatawagan. Si San Jose, tagapag-ingat ng banal na pamilya, ay tagapagtanggol din ng bawat pamilya na nananalangin sa kanya. Siya ang nag-aalaga, nagpoprotekta, nagtuturo ng katahimikan at pagsunod sa plano ng Diyos. At ngayon, habang nananalangin tayo ng magkakasama, hinihiling natin kay San Jose sa mahal na Birhen at kay Padre Pio mismo na mamagitan sa Panginoon para sa bawat panalangin na ating dala. Naway maramdaman natin, kahit sa mga oras na ito, ang banayad ngunit malalim na aliw na siyang tanda ng presensya ng Diyos sa piling natin. Sapagkat ang panalangin ay hindi lamang pagsasalita, kundi pagtanggap na rin. Ang bawat panalangin ay may kasamang kasagutan, ang katiyakan na hindi tayo nag-iisa. At kung ikaw ay umabot hanggang sa bahaging ito ng panalangin, tandaan mo, biyaya na ito mismo. Maaaring nakadama ka ng kapayapaan, maaaring naantig ang iyong damdamin, o maaaring kahit papaano'y natahimik ang iyong isip. Lahat ng ito ay bunga ng panalangin. At nais kong sabihin sa iyo ang isang napakahalagang bagay. Ang iyong presensya rito
ay mahalaga. Ang lugar na ito ay hindi umiiral lamang para magkwento, kundi para bumuo ng isang pamilyang espiritual na naglalakad ng magkasama. Kaya kung nararamdaman mong hinipo ng mga salitang ito ang iyong puso, inaanyayahan kitang ipagpatuloy ang paglalakbay kasama namin. Maging bahagi ka ng komunidad na ito, hindi lamang bilang tagapanood, kundi bilang kapatid na nakikibahagi sa pananampalataya. At kung maaari, ibahagi mo rin sa mga komento kung ano ang higit na tumimo sa iyo. Huwag kang mahihiyang magsalita sapagkat ang bawat salita rito ay tinatanggap ng may pagmamahal at paggalang. At patuloy tayong nagdarasal, natututo at lumalago. Marami pa tayong dapat pagnilayan, marami pa tayong hihilingin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. At inaanyayahan kitang huwag tumigil dito. Ipagpatuloy natin sapagkat ang panalangin ay walang hanggan at ang pusong nagtitiwala ay kailanman hindi napapagod sa paghihintay. Ang pagdarasal kasama si Padre Pio ay higit pa sa pag-uulit ng matatandang salita. Ito ay pakikipagtagpo sa isang espiritualidad na tumubo mula sa kanyang buhay na puno ng sakripisyo, sakit at hindi matinag na pananampalataya. Alam niya higit sa marami na ang panalangin ay hindi lamang aliw kundi pakikipaglaban din. Lagi siyang inatake ng kaaway upang patahimikin ang kanyang tinig sa pamamagitan ng pag-uusig, karamdaman at maging ng mga espiritual na pagsubok na nagdulot sa kanya ng malalalim na gabi ng pighati. Ngunit kahit kailan, hindi niya binitiwan ang puso ni Kristo. Sinabi niya na ang panalangin ay parang isang makapangyarihang sandata na nagpapatibay sa kanya kahit bumabagsak na ang lahat. At marahil sa ating pananalangin ngayon, mararamdaman din natin iyon na kahit sa gitna ng ating kahinaan, may lakas na hindi atin, ngunit siyang umaalalay sa atin. Kaya't sa bawat panalangin na inuulit natin, huwag sana tayong maging malilimutin o walang malasakit. Bawat salita ay dapat binabalot ng pagtitiwala. Kapag sinasabi natin ng Ama namin, ipinahahayag natin na hindi tayo nag-iisa, kundi kabilang tayo sa isang mas malaking pamilya. Kapag hinihiling natin na matupad ang kalooban ng Diyos, hindi tayo sumusuko sa buhay, kundi ipinagkakatiwala natin ang lahat sa isang karunungang higit sa atin. Kapag humihiling tayo na huwag mahulog sa tukso, kinikilala natin na hindi tayo matibay sa ating sarili, kundi kailangan natin ng kamay ng Diyos upang tayo'y akayin. Ang ganitong kababaang loob na madalas ay kinukutiya ng mundo ang siyang tunay na susi na nagbubukas ng pintuan ng langit. Sa kanyang mga pangungumpisal, laging paalala ni Padre Pio na ang taus-pusong pagsisisi ang pundasyon ng bawat panalangin. Naniniwala siyang kung walang kababaang loob at pagkilala na tayo'y makasalanan, walang panalangin ang makaaakyat sa langit. Kaya't inuulit din natin ngayon, kabanal-banalang puso ni Jesus, umaasa at nagtitiwala ako sa iyo. Hindi ito kayabangan, kundi kababaang loob ng pusong umaamin na kailangan natin ang Diyos sa lahat ng bagay. At hindi rin natin malilimutan ang mahal na Birhen Maria. Siya ang kanlungan ng mga nagdurusa, ang aliw ng mga lumuluha. Para kay Padre Pio, si Maria ay hindi lamang ina ni Jesus, kundi ina nating lahat. Inirekomenda niya sa lahat ang pagdarasal ng rosaryo na inilarawan niyang parang lubid na kumakapit sa atin patungo sa langit. Para sa kanya, ang bawat butil ay isang buhol na nagdudugtong sa atin sa Diyos. Kapag sinasabi natin ang Aba Ginoong Maria, hindi lang tayo nagbabalik sa isang tagpo ng Ebanghelyo, kundi nakikipagtagpo tayo sa ina na walang tigil na namamagitan para sa atin. Kapag dinarasal natin ang Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ipinapahayag natin na hindi tayo naglalakad ng nag-iisa sapagkat may ina tayong kailaman ay hindi tayo iniiwan, lalo na sa oras ng kadiliman. Ngunit baka itanong ng iba, paano kung hindi dumating ang sagot? Paano kung manatiling tahimik ang lahat? Ito ang agam-agam na dala ng marami at maging si Padre Pio ay hindi nakaligtas dito. Dumaan siya sa mahabang panahon na tila nagkubli ang Diyos. Ngunit kahit ganoon, hindi siya tumigil sa pananalangin sapagkat para sa kanya, ang panalangin ay hindi lang paghahanap
ng kasagutan, kundi paghahanap ng presensya. Ang pinakadakilang bunga ng panalangin ay hindi ang agarang pagbabago ng ating sitwasyon, kundi ang katiyakan na hindi tayo nag-iisa habang hinaharap ito. Kaya nga't maraming deboto ni Padre Pio ang nagpatotoo, hindi lamang ng mga panlabas na himala, kundi ng isang kapayapaang hindi maipaliwanag na siyang nagpapanatili sa kanila kahit sa oras ng pagsubok. At sa pagtingin kay San Jose, natututo tayong magtiwala sa katahimikan. Ipinapakita niya na hindi kailangang marinig ang lahat ng sagot upang makapagpatuloy. Hindi niya naunawaan ang lahat kaagad, ngunit siya ay naniwala. Hindi niya hawak ang lahat ng katiyakan, ngunit siya ay naglakad. At ganoon din tayo tinatawag na mabuhay, maglakad sa pananampalataya kahit hindi klaro ang daan. Kaya't sa ating panalangin, hilingin natin kay San Jose na turuan tayong magtiwala sa katahimikan ng Diyos, nang walang takot, walang pangamba, na may pusong matatag. Naalala rin natin ang kapangyarihan ng pamamagitan ng mga santo. Hindi tayo magkakahiwalay, kundi nagkakaisa sa isang komunyon. Ang mga nasa langit ay nakikiusap para sa atin at tayo na may maaaring humingi ng tulong sa kanila. Si Padre Pio na buong buhay na nanalangin para sa mga may sakit, sa mga mahihirap at sa mga lugmok ay patuloy na namamagitan ngayon. Kapag hinihiling natin ang kanyang panalangin, hindi natin siya tinitingnan bilang malayong tao, kundi bilang kaibigang espiritual na nagdadala ng ating mga kirot sa harap ng Diyos. Kaya't hindi nakapagtataka na napakaraming himala at biyaya ang naiuulat sa mga taong dumulog sa Kanya, hindi dahil siya'y mahiwagang tagapagpagaling, kundi dahil ang kanyang buong buhay ay naging daluyan ng awa ng Diyos. Kaya ngayon, ikaw na nakikinig, buksan mo ang iyong puso at ilagak ang lahat sa Diyos. Huwag mong itago ang anumang bagay. Ialay mo sa Kanya ang pinakamabigat, maging ang hindi mo pa nasasabi kahit kanino. Ibigay mo rin ang tila maliit at walang halaga, sapagkat para sa Diyos, walang bagay ang walang saysay. Gawin mo ito ngayon sa tahimik na loob at mararamdaman mo na ang mismong paghahandog na ito ay panalangin na. At magkasama tayong muling uulit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At sa pagwawakas ng panalangin ito, tandaan natin, hindi dito natatapos ang lahat. Ang panalangin ay parang apoy na kailangang pinananatiling nagliliyab araw-araw. Kapag nananalangin tayo, hindi lamang tayo humihingi ng himala, kundi tayo mismo ay nagiging bahagi ng himala, sapagkat ang pinakadakilang himala ay ang pusong natututong magtiwala, magpatawad at maghintay. Ito ang bunga ng panalangin. At itinuturo sa atin ni Padre Pio na kahit sa gitna ng pinakamabibigat na pasanin, posible pa ring mabuhay ng may pag-asa sapagkat si Kristo ay buhay. Kaya't ngayon, dasalin natin muli, kabanal-banalang puso ni Jesus, umaasa at nagtitiwala ako sa iyo. Naway ang biyayang ito ay sumainyo at sa inyong pamilya. Naway balutin kayo ng mantong mapagkalinga ng Birheng Maria at naway ingatan ni San Jose ang bawat hakbang ninyo. At higit sa lahat, naway manatili si Padre Pio, ang ating kaibigan at tagapamagitan, na kasama natin sa bawat paglalakbay ng pananampalataya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.